Ay, nakakabigla po dito yung kalsada. Bigla napuputol. Saan kaya tayo dito? Para tayo nasa New Zealand. Nakikita lang natin mga kabundukan. Ang sarap. Ang ganda po sa mata kung nandito lang po kayo. Ayun, may nakita na tayo ilog. Ito na nga siguro yun. Sarap po mag-relax kapag ganitong mga tanawin. Good morning po mga paps, isa mapagpalang umaga po sa atin lahat. Nandito po tayo ngayon sa harapan po ng 7-Eleven. At magra-rides po tayo, punta po tayo ng Daang Katutubo. Although napuntahan na po natin yung Daang Katutubo, pero doon sa medyo dulo pa po. Hindi po natin napuntahan yung dulo nun. At pupunta po natin ngayon at may bound po tayo dito na pang-camping. Gano po tayo, magsusulo camping. Itatry po natin yung mag-camping dito sa Pilipinas, sa Kagubatan. At maghanap po tayo ng place kung saan po yung pwede. At bago po tayo pumunta doon sa pagkakampingan natin, is bibili muna tayo ng maluluto natin. Magluluto po tayo ng pananghalian natin dito sa Kagubatan. Yan, tara, mag-drive na po tayo at dumaan lang po tayo dito sa 7-Eleven para bumili po ng mga ilan natin na gagamitin. Tara, samahan niyo po ako mag-solo camping. Rides, tapos solo camping. Magpagas muna tayo mga paps bago po tayo bumiyahe papuntang Daang Katutubo. Doon po kasi wala pong gasoline station, pawang Kagubatan. At yung lugar na yon dinidevelop pa lang po. Full tank tayo dito. Isa sa napakagandang negosyo talaga, gasolinahan. Unleaded boss, unleaded, full tank. $55.20 per liter, 250. Ayan, full tank na naman tayo. Let's go. Punta na po tayo ng Daang Katutubo. Ayan, liko po tayo sa kanan, puntang Apaya. Welcome Barangay Apaya. Tapos dito may mga talipapa po tayong madadaanan. Bibili po tayo ng maluluto nating ulam. Bibili po tayo dito ng isda. Minadaanan po tayo dito. Yun o. May tilapia. Magkano po sa tilapia? Magkano pa? Pangpaksiw natin. Oops, buhay na buhay pa. Tingin nga po nito, 2 piraso lang. 56. Lalagyan din natin ng talong. Yan, 2 piraso. Meron po kayo siling haba, siling green. Eh, magkano po yan? 21, 20 na lang. Ah, sige pa.
Yan na lang po. Magkano po lahat? 85. Okay na po mga paps. May nabili na tayong pangluto natin. Punta na tayo sa ating campsite. Marami pala mabibilang dito na mga mga paps. Mga maluluto. Isda, gulay, prutas, pagkape, ito din. Diretso na po tayo, papunta po tayo ng Daang Katutubo na to. Sa may highway na tayo. Welcome Pasimbalo Orbes Tondo. Orbes Tondo Nature Park. Parang hindi po natapos to kasi napilitan po yung mayor dito, hindi natuloy. Orbes Tondo People's Park. Thank you Pasimbalo Orbes Tondo. Lampas na po tayo ng Orbes Tondo. May mga ginagawa sila dito flood control. Ayan na po yung mga nabubusisi ng mga flood control. Ayan po ginagawa para hindi po bahain yung mga mamamayan. Ngayon po nahuhukay yung mga issue about sa budget sa flood control tulad po nito. Yan mga ginagawa na yan. Tara na, diretso na po tayo. Ang galing ng aso. Sumasama sa kanya amo na kamotor. Kumakaway sila Nini at Tutoy sa tricycle. Hello. Dami nang nagbibilad ng palay nakikita natin dito sa ating unahan. Sinasamantala nila yung init po ng panahon. Only in the Philippines po yung kalsada ginagawang bilaran ng palay. Dahil pa mga sako-sako na binibilad po ng ating mga farmers. Mahina na po yung dito, yung signal. Wala na pong connection sa ating signal. Maging smart o kaya globe, wala rin. May mga hikers o bikers. Pababa, paikot, palusong, paakyat. Yan po dito sa Daang Katutubo. Kadugtong po ito na Daang Kalikasan. Kaya lang po doon sa kabila, hindi pa po binubuksan.
Pag doon po kayo dumaan sa kabila na daang kalikasan, DPWH. Dito naman daang katutubo yung tawag. Ang lupit po nito, oh. Pababa tapos biglang akyat. Ayan. Daang katutubo coffee shop, 500 meters. Ito pa po, oh. Grabing daan po yan. Oh. May mga nagbabike tayong maladaanan. Tingnan po natin katatag ng tuhod ng mga to. Ang tiyaga nila, oh. Mataas po ito, oh. Grabing tuhod yan. Oh. Ito pa, paakyat. Tapos biglang kabig, biglang liko. Ay ano, pag may kasalubong, boom. Oh, ang ganda ng view dito, oh. Parang Chocolate Hills, you know. Mayroong mga ano doon, poste ng kable, oh. Parang mayroong daan din doon, you know. Sige pa. Larga tayo. Wala na pong kabahayan dito. At dito, kung napansin natin, merong mga nalagay po ditong bakod, mga simento, tapos may bato. Tapos para maharang po yung mga gumuguhong lupa na yan. Katulad po niyan, nagla-landslide. Kasi kung wala po yung simento na yan, pag nag-landslide, diretso po dito, iimbak na iimbak. Masasaran po yung ating kalsada. Yan, kaya yan. May mga flood control sila. Ang ganda pagmasdan po ng mga ano dito, kapaligiran, green na green. Ang lamig pa ng simoy ng hangin kahit yung araw ay tirik na tirik. Ang dahil mga gumuguhong lupa, oh, sa tabi-tabi. Dito mga paps yung ano, yung tawag nito, yung Mapita View Deck, banda ron. Didiretso po tayo dito. Di pa po natin napupuntahan to. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi pa natin napupuntahan. Pero doon, hanggang doon lang tayo dati. No, kasama natin si Bayaw Junil sa tinuro ko na yun, Mapita View Deck. Yan. Tapos na dito yung ano, kalsada dito pala. Wala pa pong simento dito. Ngayon pa lang po tayo nakarating dito, kaya hindi po natin alam. Dito po tayo maghahanap ng pwesto kung saan tayo pwede magtayo ng tent. Hanggang doon lang pala yun sa Mapita View Deck yung ano, mga simento. Oops. Dito meron ulit. Ibig sabihin putol pala. Oo. Dito meron na. May tulay dito eh. Baka doon po tayo magtayo ng tent. Tapos may ilog para makapaghugas po tayo doon ng lulutuin natin. Ayun, ang ganda dito. May mga kabayan pala doon sa dulo. Bundok. Tapos dito may kubo. Pababa naman po tayo. Mamaya pag pauwi natin, paakyat. Yun, pababa. Mahirap dito magtakbo ng mabilis.
Tapos biglang preno kasi may kasalubong. Madidisgrasya tayo nun. Pababa ng pababa dito. Putol na naman dito. Ba, taas. Taas nito. Hanap tayo ng bababa. Doon tayo sa kabila. Yun. Pababa ng pababa. Tapos yung view, bawi naman tayo sa view dito. Busog yung ating mata. Wow. Meron din isa ditong picture. Nagandahan din sa view. Opya. Iya. Ang ganda po dito. Iba talaga pag first time na-amaze. Ay, nakakabigla po dito yung kalsada. Bigla napuputol. Saan kaya tayo dito? Curfew, adult 10 p.m. May curfew dito. Adult 10 p.m. to 4 p.m. Minor 9 a.m. to 4 a.m. Mapita is on. Liquor ban. Bawal po dito yun. Mga alak. Dito tayo. Grabing daan to. Ayun. Yung mga tao dito. Putol na yata ito. Nasaan na kaya yung tulay na gusto natin makita? Mga tupad. Naglilinis. Hello po. Ito mga naglilinis sila. Malayo pa po dito yung tulay? Opo. Malayo pa po dito? Opo. Doon pala. Ay, tulay na doon sa Bayawas. Bayawas po ang tawag doon? Oo. Pag ano mo doon sa Biodec, may palusong na karsada doon. Yung Bayawas Bridge. Oh, yung mataas na tulay. Oh, doon. Yung baba noon, dadaan ka sa silong. May paliguan doon hanggang doon. Pag galing po ako dito, malalampasan ko pa po yung Biodec. Hindi. Doon sa mismong Biodec, pagpasok sa Biodec may may karsada na ganito. Pababa diretso. Basta kanan lahat. Kanan lahat. Pag papunta po doon, kanan lahat galing dito. Dito. Kapag ganun, dito. Yan. Ganun lang po. Thank you very much po. God bless po. Sige po. Basta magtanong. Yung bridge ay hinahanap po natin. Tinanghali na tayo. Ito, kanan daw tayo Ito yun. Dito po yung Biodec Mapita. Napunta na po namin yan ni Mama Raya, ni Aya, saka si Bayaw. Ito daw, dire-diretso dito. Tapos yun na. May tulay na. Ito po yung hinahanap nating tulay. Maganda rin kalsada. Pababa. Ayun. Yan, sa mga pupunta po dito, pag galing nyo po narating nyo na po yung Mapita Biodec. Yan, ano po kayo kaliwa. Ayun, ganda ng view. Putik na yan. Nakakawilin tingnan po dito yung mga view. Wala tayong makasalubong na tao dito para mapagtanungan.
Wala rin mga kabayan. Binabaybay po nating kalsada para tayo nasa New Zealand. Nakikita lang natin mga kabundukan. Ang sarap. Ito na, may rough road na sa unahan. Nandiyan na siguro yung tulay. Ay, baba oh. Pababa. Ang lupit. Ang ganda po sa mata kung nandito lang po kayo. Ayun, may nakita na tayo ilog. Ito na nga siguro yun. Ayun oh. Di tayo pwede bumitaw sa kambyo kasi bubulusok tayo. Kaya hindi ko po maituro yung yung nakikita natin. Kailangan nakatapak po sa ano, nakaipit po yung ating kamay sa kambyo. Pababang masyado po ito. Nakaka-amaze pong lugar to. Wow! Ang ganda! Kaliwat kanan. Taas pababa po tayo. Ang ganda ng Pilipinas. Ito na, pakurba. Kaya di po natin pwedeng bitawan yung ating brake. Binitawan natin, sub-sub tayo. Biglang bilis. Ganda. Ang ganda ng ating natatanaw. Busog na busog po yung ating mata. Sauce. Liko na naman. Tapos pababa. Agoy! Thank you Lord. Ang sarap po ng nakikita ko ngayon. Malapit na po tayo doon sa may ilog. Ayun, natatanaw na po natin. Green na green po yung ilog. Hindi tayo pwede magbitaw ng brake talaga. Subukan natin bumitaw Nabilis. Bubulusok. Pagpaakyat naman, yun, bawi tayo sa pag-brake. Ayun. May daan yata doon sa kabila. Ito na yung tulay. Ito na yung tulay. Ayun. Ito na nga yung tulay na hinahanap po natin. Tapos yung ilog, ayan. Yan po yung ating hinahanap. Hindi talaga tayo makapagturo. Hindi tayo pwede magturo. Ayun, pwede na. Yan po. Tawa sa ating mga natatanaw. Sulit na sulit yung ating mga inibiyahe kahit tayo naligaw-ligaw. Tapos nakikita natin ngayon, sobrang ganda. May tao dito, may motor. May daan doon, pwede po ba? Doon tingnan muna natin dito sa itaas. Ito yung sinasabi nila mahirap daanan, sobrang taas. Ayan Pero nakikita natin may daan naman doon sa baba doon. Ayun, hirap daw biyahehin yan. Lalo pag maulan. Ito. Blue na blue yung yung tubig, green na green. Ganda. Tingnan natin malapitan to. Oops. Mamaya natin balikan yan. Pasaway. Kaya na palaglag na laglag. Ayan kaya ni Lucky yan. Kaya ni Lucky yan. Kaya lang di po natin susubukan na makiat yan. Pag maulan, mahirap po dyan. Gawa ng madudulas po yung mga bato. Pababa po, mahirap dyan. Kaya huwag natin subukan pababa. Di bali pagpaakyat. Tara. Punta na po natin yung site kung saan pwede tayo magtayo ng tent.
Baba po tayo doon. May daan po dyan sa baba. Yes. Wala pong signal dito. In case na may mangyari sa atin, wala pong makakaalam. Bayawas Bridge po ang tawag dito. Daan po tayo dito. Dito tayo sa mababaw. Yan. Salamat kay Kuya na nagturo sa atin dito. Ayun o. Tayo sa dinadaanan talaga. Ayun o. Agoy. Ito na nga. Ito na nga yung hinahanap natin. Kaya mo yan, Lucky. Yes. Ayun o. Ang ganda. Yan po o. Agoy. Sarap maligo dito. Merong motor. May nagkakamping din dito mga paps. Kasi may mga pinagkainan. Ito tayo sa bandang dulo. Aray ko, muntik na tayo. Grabe ang daan to. May mga motor dito oh. Sarap sa mata. Punta po tayo doon sa bandang dulo pa. Hindi pala biro ang daan dito kung makikita niyo po dito sa personal. Yung mga bato po sobrang sulit talaga, buhay na buhay. Doon maganda magpisto siguro ng tent. Ayun o, pinagpupistuhan. Doon sila dumadaan pag gustong tumawid. Yan, park tayo. Iyon o. Iyon. Ganda. Dito na lang po tayo. Yes. Ayos po. Sulit po yung ating inibiyahe. Set up na po tayo ng tent. Meron tayo dito na canopy. Tent canopy po. Yan. Order tayo sa Shopee. Tapos yung ating tent galing pang Taiwan. Tapos meron tayo ditong panlatag from Shopee din. Itong canopy po muna ang ating unahing i-assemble. Pinakambubong po ng tent. Meron po siyang mga haligi. Tapos meron siyang panali. Tapos ito na po yung pinakang tolda o pamandong. Malapad po ito. Ayusin po natin. May natin assemble ito mga paps kasi baka umulan na po yung tent muna. Medyo mahirap pong ayusin ito na mag-isa. Itong tent, okay lang po na kahit mag-isa po tayo. Parang payong lang po ito na assemble natin.
Sabi nila kuya, safe daw dito mag-overnight. Kahit mag-isa lang. Pero wala pa daw po ano dito, experience na mag-solo overnight. Ganyan lang. Medyo magulo yung ating pag-ayos dati. Gawa ng madalian, umuulan. Aray ko. Ayan. May tent na po tayo agad. Okay na po yung tent natin. Ayan na. Ilalagay na po natin yung mga gamit natin doon sa loob para maganda-ganda na yung ating lalagyan. Ayan. Tapos meron din tayo ditong mat. Panlatag po. Para hindi po tayo mabuhangin kapag tayo kumikilos. Yes. Ilatag natin dito. Meron din siyang pako. Para dito sa kanya mga kanto-kanto. Para kahit na humangin, hindi siya matangay. Wala pa din siya. Yun. Cutter na po natin tent. Kulay blue din. Ayan, okay na po ang lahat mga paps. Na-assemble na po natin at yung ating latag. Ito na, yung ating tent. Ayan. Tapos yung ating canopy, mamaya na po natin ayusin yung gawa ng medyo tanghali na po. Kailangan natin magluto na. Medyo mahihirap talaga ayusin siya ng mag-isa. Prepare na po natin yung ating portable burner. Ayan. Ito po yung dinala natin gawa ng mabilis pong makaluto ito. Magluluto-lutuan po tayo dito sa tabing ilog. Tapos may baon tayong kaserola. May mga rekado rin po tayo dito. Suka, bawang, sibuyas, asin paminta, luya. Tapos yung ating tilapia, linisan po natin dito sa tabing ilog. Yung binili po natin kanina sa talipapa, yung nadaanan natin. Yan, tara. Tapos may kutsilyo din tayong dala. Tapos kutsara. Tapos dalawang mangkok. Dito po tayo magluluto ng kanin. Yung kanin po, no need to cook na. Gaya po ng dati, yung kanin natin is, o yung bigas po natin is, lalagay po natin dito sa mangkok lang. Tapos lalagyan natin ng tubig. Tapos mga 10 minutes, yan, pwede na po natin kainin. Ito na po yung 2 piraso nating tilapia na binili. Papaksiwin po natin. Nakakamis din po yung tilapia. 56, 2 piraso. Hatiin po natin yung tilapia para mabilis maluto. 2 pirasong talong, 20 pesos. Bali 10 peso isang talong. Pumapatak na po yung ulan. Kailangan natin ilagay po yung canopy. Umuulan siya. Kabit muna natin yung canopy para makapagluto po tayo dito ng maayos. Tali natin dito. May talian na siya Dito siya. Buti po mahaba yung ating tali. Yan, finally mga paps, okay na po. Yung last nating tali dito sa bato. Hindi na po matatangin ng hangin yan. At yan, safe na po tayo. May pandong na. Para lang tayo nagkukuprahan. Ganito din sa kuprahan namin. Kapag umuulan, mainit, may ganito po kami tulda. Panatag na tayo ngayon kahit umulan. Kaya lang, may atras yata natin to. Nasa gilid tayo. I-atras po natin kasi nasa gilid po yung ating tulda, yung ating panlatag.
Baka maulanan po tayo dyan. Useless yung ating pandong. Yan. Ayun, gitna na po tayo. Okay na. Continuous na po tayo sa pagluluto at panatag na po tayo ngayon. May malapad-lapad na po tayong pandong ngayon. Salamat Shopee. Kasi natin latag. Okay, hindi na mababasa. Yung ating tent. Ayan. Sa labas, umuulan-ulan po. Ayan. Tapos dito sa ating tabihan, ayan, ilog po na green na green. Ang ganda po pagmasdan habang tayo ay maghihiwa ng mga rekado dito. Tapos yung ating tilapia, ito na po. Yung ating talong, yung ating sili, ayan na. Ngayon naman, maghihiwa po tayo ng ating mga rekado. Yan, hiwa na po tayo ng mga rekado. Ito na po yung luya, sibuyas, bawang. Mga binaon po natin. Habang pinagmamasdan po natin yung magandang ilog. Malinaw. Wala po tayong sangkalan kaya ganito. Okay na mga paps, ito na po yung ating mga bawang, sibuyas, luya. Ilalagay na po natin sa ating tilapia. Tapos ito na yung ating paminta at Himalayan. Pinagsama na po natin. Yan, lagyan na po natin ng suka yung ating tilapia. Uy, sarap ito. Ilagay na rin po natin si sili, ating hatiin. Yan. Para lumasa yung kanyang anghang. Tapos yung ating talong. Isasabay na po natin kasi mabilis po maluto yung isda o yung tilapia. Kailangan sabayan po yan. Hindi po pwede mahuli. Tapos takpan po natin. Ayan, okay. Yun o, one click. Sarap po mag-relax kapag ganitong mga tanawin. Yun, kumukulo na po siya mga paps. Yung talong na lang ating lulutuin. Yung tilapia, mabilis pong maluto yan. May bagyo po ngayon, kaya ganito po yung panahon ngayon. Umuulan na naman. Lakas yan. Hindi na po biro yung lakas niya. Pero kampante na tayo ngayon. Gawa ng pandong na po tayo ditong canopy. Malali na to. Saglit na lang po ito. Talong na lang. Pero titikman po natin yung lasa. Ang sarap magluto habang umuulan po sa labas ng ating tent. Aba, masarap. Labas tayo. Ayan po, ulan no. Ang lakas ng ulan. Pero doon maliwanag. Dito lang po yung nag-uulan. Part dito sa may atin. Basa na si Lucky. Agoy. Nalakas. Tapos ito yung ating sit up. Pasok na ulit tayo. Panatag na tayo dito. Kaluto na po tayo ng tilapia. Yung ating pong bigas na kanin, kailangan po mainit na tubig. Ang gagawin na lang po natin, hangawin natin tong tilapia dito. Sasalin po natin sa isang lalagyan. Tapos magpapainit po tayo ng tubig para maging kanin po itong ating baon na bigas. Hindi pala ako nakapagdala mainit na tubig. Kaya isalin na lang po natin to. Kung narinig nyo yung patak ng tubig, unang ulan sa ating bubong, ayan. Malakas na po yung ulan. Picnic sa tabing ilog. Ayan o, tilapia. Painit na po tayo ng tubig. Tapos, buksan na po natin si apoy. Yan. Pag kumulo na po yan, lagay na po natin si kanin. Tingnan natin kung kumukulo na si tubig. Ayun, kumukulo na po. Off na po natin si apoy. Mainit na po yung tubig. Atin na pong bubuksan yung ating shirataki rice. Lagay na po natin sa ating mangkok. Lagay na po natin ng tubig. Ito na po yung ating bigas. Pinakuloan po natin mga 10 minutes. After 10 minutes, i-check po natin yung ating bigas. Yun. Ayun siya. Okay na po. Ano siya, malambot na. Kakain na po tayo.
Yes sir! Okay na po mga paps. Yung ating kanin, ito na. Diretso plato na po dito sa ating pinaglutuan ng tawag shirataki rice. Kakain na po tayo. Yung ating pong tilapia, ito na, di na po natin gagalawin. Gawa ng medyo tagilid po yung piso ng bato. Ginawa po natin paraan para matuwid. Yan, kain na po tayo. Pero bago lahat, pala po muna tayo. Yan, thank you Lord. Kakain na po tayo ngayon. Opya, sabawan muna natin. Sayang yung sabaw. Iyon, higupan natin. Ah, sarap. Yan na. Maapo sa ating mangkok. Tapos sabay ligo mamaya after kumain. Agoy. Sarap. Natin talong. Talong, kain po tayo. Unang sabo para pa sa lahat. Sarap. Kanin po with tilapia. Panalo sa paksiw. Tapos panalo sa view. Kakatawa po pagmusdan nyo agos oh. Check po dito. Wow, sarap. Doya naman po tayo. Maya tayo maligo. Magana muna tayo. Maghiga-higa, relax. Yes. Sarap ang ganong lagaslas ng tubig. Oh. Yes sir. Tinanggal muna natin yung ating dito, canopy. Gawa ng hindi po tayo makapagduyan. Wala tayo ibang mapagsabitan. Maglangoy na po tayo mga paps. Maligo tayo at magtampisaw dito sa ilog na napakalinaw. Maligo tayo. Butik na. Ang lamig. Ang lamig. Ganito po kanina yung tubig. Pakita ko po sa inyo.